What's up mga kababayan? Teacher Apple po at ito ang Gurong Mandaragat. Sa atin pong episode ngayong hapon, ngayong araw po ay gagawa po tayo ng trolling set para sa pakan, tulingan, mamsa, pwede rin po sa tangigi, no? Yung ating pong trolling set na gagawin ngayon. Kailangan po natin ng pulunan. Ito po ay number 12. At syempre itong nylon. Yan, number 60. Ito po yung ating pinaka main line po natin. Ito lang po yung bahayan ay number 45 po na fish brand. At ito naman po ang ating mga pain na ikakasa. Ayan po. Pare-pare yung kulay lang yan sila. Ayan po. Puti. Combination po ng puti, sky blue at saka green. Yun po yung ating combination ng ating pain. And then, kailangan po natin ng pabigat. Itong tinatawag namin bato-bato. 10 piraso po ito na tingga. Yan po, 10 piraso yan. And then, maglalagay po tayo ngayon, mga kababayan, ng stainless itong asero. Ayan po. Lalagay natin siya para pag kinain po ng mga tangigi at saka itong barakuda ay hindi po maputol yung ating linya. Kasi nung mga nakaraan po, pauwi ako galing school ay dinawihan ako ng tangigi. So laking panghinayang kasi hindi ko nasampa yung tangigi. Siguro nasa 4 na kilo yung laki niya. So sayang din. Ganito kalaking pain ay kumain tangigi. So ngayon ay nagpasigurado tayo. Lalagyan natin ng stainless. So share ko lang po sa inyo mga kababayan yung paglagay po natin ng stainless po dito sa ating hook. Yan po, maglalagay tayo ng stainless. So yung iba po nito mga master na talaga sa paglalagay po ng stainless sa hook. Ako po ay beginner lang, no? Kasi busy tayo lagi sa school nagtuturo. So meron tayong kunting kaalaman na gusto ko lang pong i-share sa inyo na kahit paano po ay makakuha kayo ng idea na simpleng tali pero napaka-epektibo po. Simple lang naman siya. Simulan natin. Ganito lang po yun siya mga kababayan. Ilusot lang po natin dito yung stainless sa butas po ng hook. Ganyan. And then, gagawa po tayo ng isang overhand nut. Yan po. Overhand po ang tawag. Yan. And then, ito pong dulo, ilulusot ulit natin doon sa butas ng hook. Kawil. Ganyan na po siya. And then papalitin po natin yung ginawa nating butas na to, yung bilog na yan. Palitin natin siya, depende po sa gusto ninyong laki. Basta po kailangan na hindi nasasakal yung kawil para gumagalaw-galaw siya. And then yung dulo ulit, ilusot natin siya. Pangalawa na po to. Yan, nakagawa na tayo ng dalawang parang overhand. Yan, nakagawa na siya. Yan po. And then yung ito po, pailalim natin dito. Ayan. Pailalim siya. Ayan. Pailalim po, di ba? Ayan. Pailalim na siya. Next po ay itutusok natin doon sa butas ulit. Hindi po sa butas ng stainless. Ayan. Sana po nakikita niyo. Sana po nasundan niyo. Ayan. Itutusok po siya dyan. Tapos hihilain natin at para maghigpit. O, papahigpitin natin siya. Yan. Yun na po yung kanyang mukha. O, ganyan siya. Next po na gagawin natin ay ilalak natin siya. Ganyan lang po, simple mag-lock. Lagyan natin yan para magkaroon ng tension. Ganun po, no? Iikot na natin siya. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8. Para swerte, 8. And then gagawa naman tayo ng maliliit na ikot. Yun po yung pinaka magpapatibay sa kanya. 8 rin po. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Po. And then, puputulin na natin siya. Pag nagputol mga kabayan ay tutupin lang natin yan. Then, iti-twist. Ikutin o putol na po yan. Ayan, putol siya. So, ayan na po. Nalagay na natin yung stainless sa kawil. So, ngayon naman po, ilalagay natin yung pain. Yung sukat po nito sa akin po, ganito. Ito lang kahaba. Yan. Ngayon na po kahaba. Putulin na natin. Yan. Then, ilalagay na po natin tong ating pain. Kung kalimutang ilagay kaagad para mapasok po. Kasi pag nagbuhol tayo sa unahan, hindi na natin malalagay itong pain. Kaya huwag pong kalimutan na ipasok siya. Ayan po. Lagay na yung ating pain. Ngayon naman ay gagawa tayo ng bilog na naman dito sa unahan na to. Para siyang tainga-tainga dito. So, ganun lang rin po. Gawa ka lang ng overhand. Po. Overhand. Ayan na siya. Ayan. Overhand. And then, pangalawa. Po. Dalawa na siya. Papailalim dito. Papasok sa butas. Hihilain, ibabalik. Ibalik na. Sana po nasundan ninyo. And then, ilock na po natin. Yan. Lagyan natin ng hook dito para makarap tayo ng ayos. 4, 5, 6, 7, 8. Tapos maliliit na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puputulin na natin siya. Ayan na po mga kababayan. Mayroon ng stainless yung ating kawil. Kainin mo siya ng mga manlalabas, barakuda o tangigi. Hindi po siya mapuputol. So ito po yung iba kong pang nagawa kanina. Yan. Ayan po. Ito pa. So bali 5 po to. Bali 5 yung kakasa ko ngayon sa gagawin kong pain. Ayan po. Yan. So ngayon naman po ay maglalagay na tayo ng nylon dito sa ating pulunan. Yan. Ito yung ating pulunan, spool. Ito po. So yung nylon po natin ay number 60. So ano po ating gagawin ay maglalagay tayo ng stopper. Yan po. Kailangan merong stopper para yan po yung magpapatibay. Yan, may stopper siya. Pulin muna natin itong yan. Abang-abang na lang mga kabayan, pulun ko muna to para mamaya kasama natin yung ibang steps na naman ng ating paglalagay ng kawil na naman po dito. So, okay na po mga kababayan, nakapag lagay na tayo ng nylon dito sa ating pulunan. Lagay natin bagong-bago po ito. Pulupot na kasi yung yung dati kong ginagamit na nylon, so magpalit na tayo ng ating bagong nylon. Next step po ay maglalagay na tayo ng nylon dito sa ating ng kawil dito sa ating bahayan. Ito yung ating mga kawil na meron ng mga stainless. Yan po ay ilalagay na po natin dito sa ating bahayan. Number 45. Yan, number 45 po ito na fish pan. Ako? Maglalagay na po tayo. Ayan po, sa unang kawil, ito po yung ating ilalagay. Yung merong ulo-ulo siya na tingga.
Yan po yung ating ilalagay sa pinakadulo. Medyo mabigat. Tsaka palatandaan na rin para pag nagtanggal tayo, nag-area, hindi tayo malilito. Kasi nakakalito pag pag pare-pareho ang kulay. Yan po, gagawa lang tayo ng bilog ng ganito. Tapos ilulusot lang natin yan siya. Ayan po. Yung nylon, ilulusot sa butas sa stainless. Tapos, susutin natin siya. Ano? Yan. So, yan na po siya. Alagay na natin. Galing po dito, bibilin po tayo ng 2 lipa. Isa. And 2. 2 lipa. Dito po yun. Dito po tayo maglalagay ng ating panibagong kawil na naman. Isang kawil na naman. So dito po kailangan natin maglagay ng tenga-tenga kasi ganito yung ating ating kawil. Ito siya matali. So kailangan natin ilulusot lang siya. Gagawa tayo ng parang butas na naman dito. So ganito lang po siya gawin. Gaganyan lang po. Ayan. Okay. Pag nakagawa po tayo ng ganyan, ito po ay iikot natin dito ng kung ilan po yung gusto niyo, pero sa akin po ay 8. So, pero kasi pag 8 talaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan po. Yan na siya. Meron na siyang ganyan. Yan. Yung ito naman po, yung isa na to, ilulusot natin siya dyan. Ito. Ilulusot. Ito. Tapos hihilain natin. Ito po siya, magiging tainga-tainga. Ano? Yan. Okay? So, meron na tayong paglalagyan ng ating kawil. Ayan po. Yan na siya. So, madali lang siya. Ilulusot ulit natin yung nylon. Diyan. Sa may butas ng stainless. Hindi yung kawil. Ilusot natin sa butas naman ito sa nylon. Ayan po. So, nakapaglagay na tayo ng mga lawang kawil natin. Ayan na po siya. So, bali, galing po dito. 2 di pa po ulit. Isa. And then, 2. Gagawa po ulit tayo ng lalagyan natin ng kawil. Ganyan lang po. Ganyan. And then, ito siya. Iikot natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, ilulusot po natin itong isang ito. Yan po yung magiging tainga-tainga niya. Tainga-tainga ba tawag doon? Basta, yan. Butas. Yan. Hinila natin ay okay na yan siya. Iyan po. Yan. Diba? Yan na siya. Kukuha tayo ng panibagong kawil na naman. Po. Ilulusot sa butas stainless. And then, papalusot din natin dito yung ating kawil. Sa nylon. Sa butas ng nylon na ginawa natin. Yan. Kasama yung pain. Ayan po. Yan. Siya. 2 na. Yan. 2 na po. So meron po tayong 3 ilalagay. So update ko lang pa kayo mamaya. Tapusin ko lang po muna ito.
tapos sapakita ko sa inyo kung ano po yung next step pang gagawin natin. Ano po mga kababayan, nalagay na natin yung pang-5 o pang-6 na kawil. Last na kawil po to siya. So galing po dito, bibilang ulit tayo ng 10. Hindi pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ayan, 10. Tingnan natin. Po, paglagay tayo ng kawil sa ating bahayan, next step po na ilalagay natin ay itong ating bato-bato. Yan. Maglalagay na po tayo ng bato-bato. 10 piraso po ito siya. Tingga. Sa paglalagay ng bato-bato, so kanya-kanyang paraan po na pagdali nito. Pero sa akin po, share ko lang sa inyo. Ganito lang po, gagawa ka lang ng 8 knot. Yan po. 8 knot. And then, lusot sa swivel. Lusot mo dito sa may 8 knot. And then, balik ulit doon sa swivel. Bali, dalawa. Dalawang balik siya doon. Yan, dalawa. Yan. Balik mo ulit. And then, lusot. Okay. Ayan na po siya. Knot. Yan. Yan. Hindi na po yun siya. Basta-basta kakalas. Makuputol lang po nylon po rin po, hindi kakalas. Putulin po natin yung sobra. Yan. Po. And then, yung kabilang dulo, syempre, dugtong natin dito sa may nylon papunta sa ating pulunan. Ito po number 60. So, ganun din po, 8 knot lang, 8 knot. After mo magawa ng 8 knot, yan. Ito pala nagturo sa akin ito si Kuya Miguel. Yan, si Kuya Miguel. Shout out kay Kuya Miguel. Kuya Miguel Castro, shout out sa iyo. Salamat sa pagturo nito Kuya Miguel. Yan, 8 knot na tali dito sa swivel. Yan. Yung dati kasi yung sa pangtangigi ko dati, 120 yun. Sobrang laki ng nylon, so mahirap pagtali doon. Ayun, tinuruan niya ako ng ganitong paraan ng pagtali. 8 knot. Yan. Salamat kay Kuya Miguel. Yan. So po. Then balik lang ulit. Yan. Lusot dito. Tapos balik naman dito. Kahilap po natin mag-ayos na ngayon siya. Yan. Okay na nyo. Ang ganda ng pagkatali niya. Yan. Hindi na po yung siya kakalas. Tuloy natin yung dulo. So yan po, nakapaglagay na tayo ng ating bato-bato. Next step syempre lagay natin sa spool o sa ating pulunan. Ating ginawang 6 na pirasong pang trolling. Yan. 10 pa ito. Punta doon sa unang kawil. Yan. Sana mga kababayan ay nasundan po ninyo. At meron akong naitulong sa paraan sa paglagay ng stainless sa ating kawil. Kasi pag diyadawihan tayo ng mga tangigi, kaya ay barakuda, rumpi, pag walang stainless ay puputol siya. So ito meron na. So sana po nasundan ninyo at meron po kayong nakuhang idea sa paglalagay po ng stainless sa ating kawil. Sa mga tulingan po walang problema kasi hindi na matalas yung ngipin ng tulingan. Pero pagka padaan tayo ng bahura, may mga tangigi, kinakain po yung ating pain. Kaya mas maganda pong sigurado para hindi sayang po yung ating paglalaot. Yan. Mamaya testing po natin to. Kaya lang wala po tayong cameraman eh.
Kaya pag naglalakad po ako, hindi tayo nakapag-video po ng mga paghihila natin ng isda. Kasi nga wala tayo pang cameraman, tapos hindi pa rin dumating yung order ko na handle ng cellphone sa Shopee. Yan. Kay Sir Francis. Sir Franz, parating na ba yung ating yung ating handle ng cellphone? Kaya pagka meron na, kahit ako na lang po isa, ay nakapag-video na tayo ng ating mga ma-aksyong hilaan doon sa laot. So ito po mga kababayan. Yan. Yan na po yung ating trolling set po na nagawa ngayong araw. So sana po ay meron kayong napulot po na paraan na naman ang paglalagay po ng ating stainless kawil. So, ayan po. Yan. Yan po siya. Okay? So maraming salamat mga kababayan sa inyo pong panunood po sa aking mga videos. At kung mayroon po kayong mga iba pang mga videos na gusto pong ipagawa, tutorials, mag-comment lang po dyan sa ating comment section. At agad naman po natin yan gagawan po ng content para po ma-share sa inyo yung ating pong mga kalaman pa sa pangingisda. Although ako po ay bago pa lang rin sa pangingisda dahil ako dati ay sa Basakan. Yung ako yung nag-aaral pa lang, hindi pa ako nakapag-graduate. So Basakan po tayo palagi. Ngayon na napalipat tayo sa isla, dumadaan tayo ng isla pag tayo nagtuturok. So nagkaroon tayo ng idea na mangisda. So yun po. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Huwag pong kalimutang mag-like and comment, subscribe po sa aking YouTube channel, Gurong Mandaragat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.